Dalawang Pinoy pa lang ang nakatawid mula sa Gaza patungong Egypt sa pamamagitan ng Rafah border. Ang mahigit 100 Pilipino nag-aantay pa rin kung kailan muling bubuksan ang border ng Rafah. Posible raw man bukas, araw o bukas. Kabilang daw ito sa mga tiniyak ng Israeli government. Mag-iisang buwan nang nakalilipas matapos magsimula ang giyera sa pagitan ng Israel at ng mga Palestinian, pero hindi pa rin naililikas ang mga Pilipinong nasa Gaza Strip. Sa pinakahuling ulat ng Department of Foreign Affairs, may 2 Pinoy raw na naitawid sa pagbubukas ng Rafah border sa Egypt. Pero ang bilang na ito ay hindi pa kabilang sa mga humingi ng tulong na mailikas sa Gaza. Pawang mga medical staff umano ang 2 Pinoy na naitawid sa border ng Egypt. Ayon pa sa DFA, 150 ng mga Pilipino ang nasa Gaza ang nag-aantay pa rin ng go signal kung kailan mangyayari ang pagtawid sa Rafah border. 19 na mga Pilipino pa raw ang hindi humingi ng repatriation dahil sila ay may asawang Palestinian. Nakipag-usap na rin daw ang Department of Foreign Affairs kay Israeli Foreign Ministry Eli Cohen at sa Foreign Ministry ng Egypt na si Sami Shurki para sa agarang paglilikas ng mga Pilipinong nasa Gaza. Kabilang daw sa mga ipinangako ng gobyerno ng Israel ang kaligtasan at pagpapalikas sa mga Pilipinong nasa Gaza. Posible rin daw na mangyari ang pagtawid ng mga Pinoy sa Rafah border ngayong araw o bukas araw ng Sabado. And our Ambassador Juni Lailo, was able to see the President yesterday, the President of Israel yesterday. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us, Saturday daw at the latest. Pero ayon sa Israeli government, kailangan daw magkaroon ng mas masusing koordinasyon sa pagitan ng mga organisasyon, hindi lang sa Egypt at sa Israel kundi maging ang United Nations. Phone call yesterday between our ministers, and we have different communication lines between Israel and the Philippines, close countries, friendly relations, and we have seen also the vote of the Philippines in the United Nations. And we will do everything from our part in order to facilitate the safe exit of the Filipinos that are in Gaza. Serious negotiation about the hostages. They are talking a lot in front of the media. They are trying to play with the feelings of the Israelis, maybe with the feelings of the families of the hostages. Kabilang din sa prioridad ng Israeli government na maitawid ng ligtas ang mga Pilipinong nag-aantay na pahintulutan sa pagtawid sa border ng Rafah patungong Egypt. We will do everything we can in order to facilitate the safe exit of the Filipinos from Gaza. Let me also say that we're doing everything we can in our hands, of course, to make sure for the safety of the Filipinos that are living in Israel, same as we do to our own citizens. Sa ngayon, nakaantabay na raw ang Embahada ng Pilipinas sa Cairo, Egypt sa pagtawid ng mga Pilipino roon. May mga nakausap na rin daw na kaalyadong bansa sa Asya si Pangulong Marcos para sa pakikipagtulungan ng mga foreign nationals sakaling maitawid na sila sa Egypt. Nakahanda naman lahat ng ating mga bus, nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo na napunta. Nandun lang sila, matagal na sila nag-aantay doon sa tawiran, yung Rafah crossing. They are ready for when the time comes na tumawid na ang mga Pinoy, dadalhin at pauwi. We have also offered our assistance to other ASEAN countries. Sa tala ng Health Ministry ng Gaza, pumalo na sa mahigit 9,000 ng mga Palestinian ang nasawi bunsod ng mga pag-atake sa Gaza. Mahigit 1,400 mga Israeli naman ang nasawi sa loob ng halos mag-iisang buwan na giyera. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.